Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Oh, smile na kayong dalawa. 1, 2. Hindi itinuloy ng ama ni Evangeline na si Mang Valentin ang pagkuha ng picture. Nagkukulitan pa rin kasi sila ni Gideon. Kasalukuyan silang nasa aplaya at naglalaro habang nakaupo sa kambal na trosong nakabaon sa gitna ng mga nakatanim na maliliit pang mga puno ng nyog. Nang lapitan sila ng kanyang papa. Nasa labas na yon ng kanilang mga bakod. Magkadikit lang kasi ang bahay nila, magkatulong na itinatanim ang mga puno ng nyog ng kanyang papa at ng ama ni Gideon na si Tio Antero. Tio, ang tawag niya sa ama ni Gideon. Dahil sa kanilang lugar, Tio, Tia. Ang tawag sa mga taong kasing edad ng mga magulang kahit hindi ito kaano-ano. Ang punong iyon ay itinanim sa kabila ng pagtutol ng magkaaway nilang mga abuelo, ang lolo Josenia at ang lolo Andres ni Gideon. Ang malaking puno naman ng nyog sa loob ng kanyang bakuran ay tanim ng dalawang matanda. Ayon sa kanyang ama, may natira pa raw na feel mula sa pagkuha ng picture sa recognition day ng kanyang kuya Junior. Ang kanyang kuya ay inaanak ng mga magulang ni Gideon, kaya naging magkumpare at magkumare ang kanilang mga magulang. Namewang ang kanyang papa sa harapan nila. Tigilan na ninyo ang paglalagay ng sungay sa ulo ng isa't isa. Saway nito sa kanila. Ang mabuti pa, tumayo kayo at mag-akbayan na lamang kayong dalawa. Ganun nga ang kanilang ginawa. Ang post na yon ang nakapture sa camera. Isa pa, palit naman kayo ng pwesto. Tumalima sila sa utos ng kanyang ama. Ngunit nang pindutin na nito ang camera, wala na palang film. Sorry, last na pala yun kanina. Natatawang wika nito habang nakamasid sa nadidismaya nilang anyo ni Gideon. Sige, maglaro na kayo. Ipapadevelop ko na ito. Nang maiwan na sila ni Gideon, muli siyang naupo sa ibabaw ng makinis na troso. Gumaya naman ito. Umakbay pang muli sa kanya. Wala na pong camera. Kaya pwede ba? Alisin mo na yung kamay mo? Kantsaw niya rito. Iakbay mo nga rin sa akin ang kamay mo. Utos nito na hindi pinansin ang pangantsaw niya. Bakit? Basta lang. Sinunod naman niya ito. Nagtatanong ang kanyang mga mata habang naghihintay sa susunod pa nitong utos. Gulat na gulat siya sa sumunod nitong ginawa. Inilapit nito ng husto ang mukha sa kanya at hinalikan siya sa mga labi. Nakadilat siya at nagkabunggo pa ang kanilang mga ilong. Diyan, nasisihang sabi nito nang ilayo ang mukha sa kanya. Magbata na tayo mula ngayon ha? Anong magbata? Hindi niya alam kung maiiyak o magagalit sa ginagawa nito. Mga bata pa tayo eh. Gusto mo na agad makigaya sa mga matatanda. Singhal niya rito at walang sabi-sabing tumayo. Hoy! Saan ka pupunta? Sigaw nito nang tuloy-tuloy siyang naglakad sa buhanginan patungo sa malawak na lifian ng nooy katinang dagat. Jelly! Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa mabilis na paglalakad. Nakaramdam siya ng galit, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ayaw naman niyang maging bata si Gideon ng iba. Makipaglaro nga lamang ito sa ibang bata. Lalo na't babae ay nagagalit na siya. Pakiramdam nga niya kapag lumaki sila, ay ito na ang mapapangasawa niya. Ngunit, basta, nagagalit siya sa ginawa nito. Wala sa loob na dinaman niya ang labi niya. Mainit at malambot ang pakiramdam niya kanina sa mga labi ni Gideon. Ganun pala yun, naisip niya. Naabutan siya nito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at pinigilan ang paglakad niya.
Bakit ba bigla ka na lamang nagagalit? Usig nito na medyo galit na rin. Sabi naman ni tatay, talagang tayo raw ang magiging magbata paglaki natin. Kasi nakakahiya yung ginagawa mo. Pamamaktol niyang sabi, ngunit hindi naman hinila ang kanyang kamay sa pagkakahawak nito. Lumusong na sila noon hanggang bukong-bukong na tubig sa bahagi kung saan nagtatagpo ang tubig dagat at ang tubig ng ilog. Bakit nakakahiya? Baka pagtawanan ako nila Julie pag nalaman nila ang ginawa mo. Huwag nating paalam. Umahon ang kanilang mga paa mula sa hanggang binti ng tubig. Narating na nila noon ang bukana ng Lipian. Iyon ang unahan ng pahabang lawak ng coral reef na humahangga malapit sa Grande Island. Ang islang sakop ng Subic na Balbase. Ikaw po ang baka hindi makatiis, pairap niyang sabi rito sa baybawi ng kamay niya. Pinawala naman niya iyon. Pexman, hindi ko ikukwento sa iba. Cross your heart. Oo, cross my heart. Gumuhit nga ito ng isang imaginary cross sa dibdib. Mamatay man ang tatay at nanay mo, ganon din ang lolo Andres mo. Saglit itong natigilan, bago sumagot. Pexman, pag narinig kong nililigawan ka na naman ni Ray, yon, sasabihin ko sa kanya, nakakainis ka, singhal niya, at nagpaluksulukto sa pagitan ng mga bato at gasang upang muling makaagwat dito. Hindi ako nililigawan nun. Ang bata-bata ko pa nga eh. Hoy, tama na to. Iiwanan na kita. Hintay, Gelly. Napilitan lang siyang bagalan ng paglalakad nang maging madulas ang mga nilulumot na ng mga gasang. Sige na. Nagpapromise na ako. Hindi ko na sasabihin sa iba na magbata na tayo. Kay tatay ko na lamang sasabihin. Naabutan siya nito. Ano ba kasi ang ginagawa mo rito? Ano pa? Di manunuso? Sagana ang susong dagat, ang malawak na Lifian, ang malalim na bahagi naman niyon ay nakukunan ng seaweeds na madalas gawing ensalada ng kanyang mama. Wala ka namang lalagyan ah. Kasalanan mo eh. Sikmat na naman niya rito. Iniinis mo kasi ako eh. Hindi tuloy ako nakauwi sa aming bahay bago sumama sa iyo. Ang sungit mo. Wika nitong nayayamot na. Tara na nga. Bumalik na lang tayo. Ayoko. Kung gusto mo, bumalik kang mag-isa mo. Matigas niyang tugon. Maligo na lamang tayo sa ilog. Bukas na tayo manguha ng suso. Ang kulit mo. Sabi ngang manunuso ako eh. Saan mo po ilalagay ang makukuha mong suso, aber? Nagmamalaking hinawakan niya ang mga kamay, ang laylayan ng bestida niyang pambahay. Dito sa damit ko. Diyan mo ilalagay? Tiyak na mapuputikan yan. Nakikita pa ang panty mo. Bigla niyang nabitiwan ang laylayan ng kanyang bestida. Buti sana kung ako lang ang makakita. Bata naman kita eh. Paano kung biglang dumating dito si Ray? Nako, tiyak na kakantsawan ka. Magtatawanan kita kapag ka nangyari yun. Ingos niya rito sabay marcha pabalik. Oh, mangiiwang ka na naman. Hoy Jelly, hintay! Lalo niyang binilisan ang paglalakad. Halos magkasala sa labid na ang kanyang mga paa sa mga nakausli at hindi pantay-pantay na gasang at bato. Minsan pagtapak niya sa malapad na gasang, umuuga yon at tuluyan na siyang dumudulas. Buka ang mga kamay na bumagsak siya sa batuhan. Nakakapagtakang pamamanhid lang ang kanyang nararamdaman pagkatapos ay nakadama siya ng pagkahilo. Tumama ang nguso niya sa nakausling bato. Nang damputin siya ni Gideon sa pagkakadapa, saka pa lamang niya nalasahan ang dugo sa kanyang bibig
at naramdaman ang pagsisimula ng kirot sa mga bahagi ng kanyang katawan na tumama sa mga gasang at bato. Ipinikit niya ang mga mata at nakakasilaw na araw umiikot ang kanyang paligid. "Gelly! Gelly!" dinig niya. Ang may kahalong iyak na pagsambit ni Gideon sa kanyang pangalan. Ibig niyang sabihin dito, buhay naman siya, na huwag itong umiyak dahil natatakot siya lalo. Ngunit nalulunok niya ang dugo sa kanyang bibig kapag nagsasalita siya. Maging ang pag-iyak niya ay tahimik lang dahil doon. Nararamdaman niyang binubuhat siya ni Gideon. Nagmulat siya ng mga mata, ngunit talagang umiikot ang paligid at nasisilaw siya sa araw. Pumikit siyang muli. "Buhay ka?" tanong nito. Nahintong bigla sa pag-iyak at sa ginagawang pagbuhat sa kanya. "Masakit!" tumango kaya at iling ang naitugon niya. "Niloloko mo naman ako eh. Buhay ka naman eh." Sinikap nitong muli siyang buhatin. Pakapang pinagsalikop niya ang mga kamay sa leeg nito. Halos kalad ka rin nito ang kanilang mga sarili. Iinot-inot silang nakarating sa dakong buhanginan. Huminto muna ito roon. "Ang bigat mo naman," humihingal nitong reklamo. "Parang ayaw na kitang maging bata. Pahihirapan mo ko pagka ikinasal na tayo." Ano bang kasalang pinagsasabi ng lalaking ito? Hihimatay na nga siya sa nadaramang sakit sa kanyang bibig at buong katawan ay kung ano-ano pa ang idinadaldal nito. Muli na naman siya nitong binuhat. "Malapit na tayo, Jelly. Tahan na!" Napuna na rin pala nito ang tahimik niyang pag-iyak. Nakakadalawang pahinga pa sila bago sila narating ang kambal na troso. Malakas na sumigaw si Gideon. Pinagtatatawag ang lahat ng tao sa kanila at maging sa bahay nito. Nang maramdaman niyang may mga yabag na paparating sa kanilang kinalalagyan, pilit niyang dumilat. Hindi na masyadong umiikot ang paningin niya. Nakubli na rin sa mga dahon ng niyog ang nakasisilaw na araw. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magpasalamat kay Gideon, ngunit nakarinig muna siya ng sigaw. "Evangeline!" Tinig iyon ng mama niya. "Gelly!" Palahaw naman ni Gideon. Nahalunok tuloy niya ang ibang dugo ng kanyang bibig. Nagising si Evangeline sa maingay na pagtatalo sa labas ng kanilang bahay. Naidli pala siya matapos siyang linisan ng kanyang mama. Masakit pa ang kanyang katawan at may bulak sa pagitan ng kanyang ngipin at gilagid. Bumangon siya upang tignan sa salamin ang namamaga niyang nguso. May sugat yon. Tinugo niya ang bintana upang iluwa ang bulak. "Talagang lahi kayo na mawalang hiya. Mapanakit sa kapwa. Manang-mana sa iyong apo mo." Palibhasay, hindi na naituloy ang sasabihin. "Huwag kang magbibintang. Wala ka pang napapatunayan. Iyang apo mong lampa ang sama ng sama kay Gideon. Pagkatapos isisisi mo sa apo ko ang mga nangyari?" Pagdungaw niya sa bintana, nakita niya sina Lolo Jose at Lolo Andres na kapwa may mga hawak na gulok. Nasa magkabilang gilid ang mga ito ng bakod ng steel matting na nagsisilbing partition ng lote nila at ng mga delpilar. Hindi niya nailuwa ang bulak. Hintakot na hinanap niya ang kanyang ina. Natagpuan niya ito sa kusina, naguhugas ng mga talbos ng bayabas. "Ma, sina Lolo Jose at Lolo Andres nag-aaway na naman," sumbong niya sa medyo ngawal na tinig. Masakit pa rin ang nguso niya, lalo na kapag nagsasalita. Dumungaw siya sa bintana ng kusina at doon inilura ang bulak. "Para ka namang bago ng bago sa dalawang yon," baliwalang sabi nito. Isinalang na nito sa kalanang palayok
na may mga talbos ng bayabas. Pag naluto na ito, mumugan mo yung sugat mo sa gilagid. Pero ma, may mga dala silang itak. Baka magtagaan sina lolo. Ko, aabutin na ng mga yon ng tag-ulan, doon pa rin hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Bakit mo walang umaawat sa kanila? At sinong aawat? Nasa kiskisan yata si kumparing Antero. Nasa bayan naman ang ama mo. Alam naman kami ng kumaring Romanang umawat sa dalawang huklubang yon. Takot din kami sa itak, ano? Paano si lolo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nito. Magsasawa rin ang dalawang yon. Naupo siya sa mesang gawaan ng kanyang ina. Wala namang kasalanan si Gideon sa nangyari. Alam ko, pero sinisisi ni Gideon ang sarili niya sa nangyari. Kung hindi ka raw niya sinundan, hindi ka raw magmamatulin sa paglalakad sa lipyan. Hinarap nito ang nakasalang. Nang makita nitong kumukulo na yon, ay pinatay na nito ang kalan. Ninenervyos din ako kanina nang makita kong may umaagos na dugo sa bibig mo. Lalo't iniiyakan ka pa ni Gideon. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo at nagalit ka na naman sa kanya? Hindi siya makasagot. Hindi naman maaaring ikwento niya rito na hinalikan siya ni Gideon. Alalang-alala tuloy ako. Sa'yo. Kaya nga kanina pinagagalitan ni Kumaring Romana. Hindi man lang pumiyok. Ako na lang po ang magsasabi kay Tia Romana na walang kasalanan si Gideon. Ngayon pa. Tapos na siyang sermonan si Gideon. May narinig silang kumakalansing. Naloko na. Nagtatagaan na yata ang dalawang hukluban, sabi ng kanyang ina. Sabay silang napasugod sa bintana. Sa steel matting, tumama ang mga itak ng dalawang matanda. Dumungaw rin sa katapat na bintana si Gideon at ang ina nito. Otomatikong naitakip niya ang palad sa namamagang nguso. Baka tuksuhin siya ni Gideon kapag nakita yon. Kahit saan na bagay, hindi kita uurungan, wika ng kanyang loluse. Lalo naman ako. Ganti naman ni Lolo Andres. Kung iyon ngang mga Hapon, hindi ko inurungan? Ikaw pa kaya na nag-iisa lang? Hindi ka talaga kakalabanin ng mga Hapon noon dahil makapili ka. Nagkatinginan ng kanyang mama at ang ina ni Gideon. Naiiling ang mga itong umalis ng bintana. Biglang pagtawa. Naiwan sila ni Gideon na nanunood sa away ng kanilang mga lolo. Baka ikaw ang makapili. Ni hindi ka nga nakasama sa death march dahil hindi ka naman totoong gerilya. Aba? At sinong hindi nakasama sa death march? Hoy! Para sabihin ko sa'yo, kami na mga kahanay ko ang unang nakaisip na magpatumba sa mga Hapon. Ilang Hapon din ang nasaksak ko ng bayonete. Hindi pa naman namin nararating ang Bayumbong. Dumating ang honor type jeep ng kanilang barangay chairman at huminto yun sa pagitan ng kanilang bahay. Bumaba ng sasakyan ang lampas 40 anyos na kapitan at lumapit sa bakod. Tio Jose, Tio Andres, mukhang napapaaga ng husto ang ensayo ninyo sa sarswela sa pistahan . Natahimik ang dalawang bayani ng death march. Nais niyang matawa sa tinura ng kapitan. Nang sulyapan niya si Gideon, nakita niyang nagpipigil na rin ito sa pagtawa. Baka ho pwedeng mahiram muna ang mga gulok ninyo, sabi naman ng kapitan. Walang kumikilos sa dalawang matanda upang magsuko ng kanilang mga sandata. Kung ayaw ho ninyong ibigay sa akin ang mga gulok ninyo, kayo ho ang bahala. Pupunta ako ngayon sa munisipyo at nagpapasama si Chief sa Minanga. Tukoy nito sa Chief o Police ng kanilang bayan. Padadaanan ko muna kayo rito mamaya.
Sukat sa sinabing iyon ng kapitan, ay malbilis pa sa 4:00 isinuko ng mga magigiting na hukluban ang gulok ng mga ito kay kapitan. Salamat ho, Tiyo Jose, Tiyo Andres. Ibibigay ko na lamang po ito kina Antenero at Balintin pag malapit na po ang piyesta. Pigil ang pagtawang lumayo na sila sa bintana ni Gideon. Tignan ko nga. Ngumanga ka pa. Sumunod na naman si Evangeline sa sinabi ni Gideon. Hinipo nito ang ngipin niya sa harap at inugayon. Hindi na namamaga ang nguso niya. Natuyo marahil iyon sa kamumumog niya ng nilagang dahon ng bayabas. Ngunit may ilang gasgas pa rin siya sa katawan. Nasa aplaya sila na mga sandaling iyon. Nakaupo sa kambal na troso. Abala marahil ang kanilang mga lolo kaya hindi sila nakikita. Dahil kapag ka nagkataon, tiyak na paglalayuin sila ng mga ito. At dito na po natatapos ang chapter 2 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all. Thank you for watching.